Magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman ay tatalakayin natin yung mga calculator techniques sa mga differential equations natin involving initial value problem. Kung ating natatandaan, meron tayong tatlong methods para dito. Meron tayong Euler method, we have the modified Euler's predictor-corrector method, and we have the fourth order Runge-Kutta method. Sa tulad na yan, ang kailangan natin tandaan is yung meron tayong stepsize na tinatawag na kung saan ito yung pag-increase ng x habang kinukuha natin yung value ng mga y natin. At isa pa ay yung mga formula na ginagamit natin para makuha natin yung next value ng ating y. Okay, bawat method na yan, iba-iba ating mga formula na ginagamit. Umpisa natin kay Euler method. Sa Euler method, para makuha mo yung next value ng ating y, ang kailangan mo lang gawin ay equate siya sa may y sub n plus mo sa may step size, then i-multiply mo siya sa function ng x sub n, y sub n mo. Itong function na to, ito na yung numerical value ng iyong first derivative sa yung current na value ng x and y mo. Then yun nga, makukuha mo ngayon yung panibagong value mo ng y. Then para makuha mo yung panibagong value ng x, kailangan mo lang gawin ay yung current value mo ng x, i-add mo lang ay yung step size hanggang sa makuha mo na lahat ng kailangan mo makuha. Then sa next step natin, para makuha mo yung panibagong value ng y, ang gagawin mo lang ay yung nakuha mong value na y noong previous step mo ay siya na ngayon magiging si y sub n mo. Si h mo, yung step size ay same pa rin. Then yung function mo na x sub n at y sub n mo, ang gagamitin mo ngayon na value ng x is yung panibagong, ay yung inadan mo na step size, then yung y sub n mo naman is yung nakuha mong value ng y no sa previous step or iteration mo. Okay, then paulit-ulit lang yun na gagawin hanggang sa nga na makuha mo na or mabuo mo na yung interval na hinahanap natin. Okay, halimbawa, meron tayong y prime equals mo sa may 6 minus mo sa may 2y over x. So para ma-apply mo tong formula ng Euler method mo, ang kailangan mo lang gawin ay malaman kung sino ba si f of x sub n, y sub n natin. Sabi ko kanina, sila yung ating first derivative na ating y. So, ito na yun mismo. Itong y prime mo na yan, ito na yung ating f of x sub n, y sub n. So, gagawin mo na lang, i-equate mo siya dun sa may kanang side natin. Si 6 minus 2y over x. Kumaga, kailangan ma-isolate mo alone si y prime sa isang side natin. Then the rest, nung nasa kabilang equation, siya na mismo yung ating f of x sub n, y sub n. Then si h natin sa ating step size, given naman, which is 0.10. Then si y sub n natin, given din niyan, this one. Okay? So makikita nyo dyan na yung ating value ng x dito ay si 3. Y of 3 mo ay equal naman sa 1 natin. So halimbawa, ito. Para makuha mo yung 1.533 na yan, ang kailangan mo lang gawin is substitute nga si 1 natin, which is nga si ating y sub o yung ating pinakaunang value ng y, plus mo sa may step size, then multiply mo siya doon sa may value mo ng y prime natin. Okay? So yung y mo dyan is yung initial value mo ng y, which is si 1, then x mo ay si 3 natin. Okay? So makuha mo si 1.5333. Then next mo naman, si y sub 2, o yung pangalawang value mo ng y, ito, si 2.034. Para makuha mo yan, ang kailangan mong gawin ay baguhin mo ngayon yung value mo ng y. Bakit? Dahil nga, kailangan mo lang value ng y is yung current value niya. Which is nga, dahil nga ang hinahanap mo na ay si 3.2, ang pinaka-current value mo na ngayon ay nandun sa may n mo equals sa may 1 natin. Okay, so ang value mo ng y ngayon dyan ay nakuha mo kayo na sa previous natin, which is 1.533. Then, ang pinaka-value mo ng x ay si 3.1 na. Sir, bakit naging 3.1? Dahil nga sa ating step size. So, kung saan nga from 3, step size mo ay 0.1, so 3 plus 0.1, meron kang 3.1 ngayon dyan. Then makuha mo nga si 2.0344. Then ulitin mo yan at ulitin hanggang sa makuha mo si 3.5 mo na x na may value mo ng y na 3.3815. Kailangan mo lang gawin nga ay i-update mo lang lagi yung value mo ng x and y natin. Na kung saan nga si x and y mo, sila yung mga nakuha mo from your previous solution mo. Okay? So ito lang nag-update yan si x and y natin. So tatlo lang. Ito, then itong nasa may loob natin para makuha mo yung panibagong value ng ating y. Sa x, wala tayong problema dyan kasi kailangan mo lang gawin ay mag-add ka lang na mag-add ng step size hanggang sa makarating ka doon sa yung pinaka-final value mo ng x. Okay? So, paano ngayon yan gagawin sa ating calculator? Kailangan mo muna gawin ay alamin mo muna yung function mo ng x sub n and y sub n, which is nga ating y prime. Then, pangalawa, kailangan mo matandaan yung formula na ating Euler method. Pangatlo, kailangan malaman kung ano bang nangyari sa ating x. Diba? Sa bawat iteration, yung x natin nadadagdagan ng step size. Then pangapat, saan nanggagaling panibago nating y? Diba? Mula yun sa ating equation. So, ayan, apat na yan ang kailangan tandaan. Ang tanong ngayon ay paano natin gagamitin sa calculator para mabilis natin ma-solve yung ating mga values. Kung natandaan natin si Colon sa ating Gauss-Seidel method na kung saan nga meron tayong simultaneous na
mga equations na sinosolve or mga konektado yung mga equations na sinosolve natin, dito sa initial value problem, ganoon din ulit ang ating gagawin. Kasi itong apat na to ay connected sila sa bawat isa. Kumaga, si 2 ay connected kay 1, si 3 connected kay 2, then si 4 connected kay 2 din. Kumbaga, itong dalawa to, hindi naman sila nagmamatter kung sino mauna mo sa dalawa na yan. Malaga, mauna mo tong si 1, then si 2, then si 3 or 4 na ang last natin. Okay? Then, silang apat, kailangan mo connect natin sa pamamagitan ng colon natin. Okay? So, paano gagawin natin? Halimbawa, sa may 1 natin. Sa may 1, ginagawa dito, kailangan magkaroon ka ng variable na kung saan i-equate mo yung pinaka y prime mo. Sa akin, ang ginamit ko ay si d. Okay? Si d equal niya sa may 6 minus 2b over a. Kasi nga si b ko, siya yung aking value ng y, then si a ko naman siya yung value ng aking x. Then, next ko naman dyan, ay itong si formula ko na Euler method. Okay? Ang ginamit ko naman dyan ay si C na ngayon. Okay? So, si C ko, ayan si aking y sub n plus 1, equal yan ngayon sa may B. Okay? Which is si aking current value ka ng y, which is ito lang din naman iyon. Okay? So, B plus, subsize ko na 0.1. So, meron tayo dito na 0.1. Then, si D. Okay? Bakit, sir? D na yan. D ako nag-f of x sub n, y sub n. Kasi nga, dito sa step 1 natin, na-solve ko na siya. So, hindi ko na kailangan pang ulitin na isulat pa ito. Okay? Then, after nun, kailangan ko na malaman yung panibago kong value ng A or panibagong value, kailangan ko na malaman yung panibagong value ko ng X, which is ang gagawin ko, yung A ko, equate ko siya sa current value niya, plus ko sa may 0.1 para ma-update yung kanyang value na kung halimbawa, from 3, magiging 3.1 na siya. Okay? Then, last one, sa 4 ko naman, mangyari dyan, yung value ko ng C, which is ito, di ba ito yung aking current next value ko ng y. So, ang ginawa ko dyan, yung C ko na yan, yung next value ko ng y, ay papalitan ko na ngayon ng aking b. Bakit? Para saan to? Para kapag nag-equate ulit ako or nag-equals ulit ako, yung value ko ng b ay yung value ko na ng c dito. Halimbawa, tingnan natin. Halimbawa, itatay ko na ulit yung mga yan, aking equation. So, meron tayo una ating equation, yung ating sa 1, yung ating uh, f of x sub n, y sub n, then colon, then yung aking formula na Euler method, then yung pag-update na aking value ng x, then yung last one naman is yung pagpalit ko ng current value ko ng y sa kanyang next value. So after ko siya ma-type, ang kailangan ko lang gawin ay pindutin si calc, then input mo yung input mo muna initial value ng y mo. Ang initial value mo ng y divided is 1, then equals mo, current value mo ng x ay 3, then pag in-equate mo yan, nalabas yung value mo ng y prime mo. Hindi pa yan yung next value mo ng y kasi nga ayan CD natin. Sino ba yung ating next value ng y? Di ba si C? So ito yung pag in-equals mo siya, lalabas yung next value mo ng y which is si 1.533. Okay, then equate mo ulit dyan, mangyayari, mapapakita mo na sa A mo ay nag 3.1 na tayo dyan. So plus ka ng, naging 3.1 na siya sa susunod niya. Then yung next value mo ng y ay nilipat mo na agad siya dun sa may B natin. Para saan ulit? Para nga pag nag-equate tayo, yung value mo ng B ay yung automatic na next value na ng Y mo from your previous equation. Di ba nga kanina 1 tayo, ngayon 1.533 na siya. So ayan na yung panibago mong current value mo ng Y natin. Then yung A mo naman, ayan then 3.1 na siya. Kasi nga nagkaroon tayo dito ng A equals sa A plus 0.1 natin. Then equals ka na lang ulit dyan. Tanda mo lang, ang kailangan mo i-note dito is yung next value ng Y mo which is yung ating C natin. So 2.0344. Then equals ka lang equals. Hanggang sa ayun nga, nakita nyo, nag-update ulit yung value ng B natin ng ating Y kasi nga dahil dito. B equals may C mo. In-update lang natin yung pinaka value niya. Okay? Then, value mo ng X, 3.2. Yan. Equals mo na siya na equals hanggang sa makompleto mo nga yung pinaka-value mo ng Y natin from 3 to 3.5. So, hanggang kailan kayo ito? Yun nga. Kung hanggang saan lang hiningin sa ating problem. Okay? Hanggang 3.3815 natin. Okay? So, yun lang para sa ating Euler method. Ang next naman natin ay para sa modified Euler's predictor-corrector method. Kung saan, para sa ito na ating Euler method pero mas accurate lang yung ginagamit natin na formula. So kung mas accurate, mapapansin nyo, mas mahaba ang ating pinaka-equation natin. Okay? So, hindi siya parang kanina sa ating Euler method hanggang dito lang. Di ba? Then, ang h mo ay over 2 na ngayon, then nadagdagan siya sa may kanang side natin. Okay? So, same pa rin ang gagawin natin dyan. Kailangan mo lang malaman is yung f of x sub n, y sub n, na ay nga ating y prime lang naman.
then yung value mo, initial value mo na x and y natin. So, si x mo ay 3, si y mo ay 1 pa rin naman dyan, then step size mo na 0.1. Then, kailangan mo lang maging careful para sa pagsasubstitute ng mga formula natin kasi nga medyo mahaba-haba to. And then, mapasin nyo dito, sa function na to, ang y mo ay xy lang. Pero sa may pinag-add niya, yung x mo, hindi lang basta-basta x, kundi x plus step size siya. Samantalang si y mo, hindi lang basta-basta y, kundi y plus step size, multiply mo sa y prime mo. So, medyo mahaba ito and medyo tricky, kaya kailangan medyo careful tayo pag ginamit natin siya sa ating calculator. Kasi pasin nyo dito, imbis na 2y lang siya basta-basta or 2 times 1, ang gagawin mo pa ay yung initial value mo ng y plus mo sa step size times mo pa sa y prime mo. Okay, so medyo mahaba ba siya talaga kung gagawin natin. Okay? Pero sa ating calculator techniques, wala nang pinagbago. Kasi sa ating formula, ganun pa rin yung ating formula na ang y prime ang ating lalagay. Then pangalawa, yung formula naman na ating modified Eulers. Kumaga, ngayon mas mahaba na kasi nga modified Eulers ang gagamit natin. Pero sa equation number 2, same pa rin siya. Mula pa rin dun sa ating pinaka-method natin. Then 3 and 4, okay lang magkabaliktad. Yung 3 natin na yan, yung ating step size. O para madadagan yung value natin na x gamit natin step size. Then, yung 4 is yung i-update natin yung value ng y natin. Kumbaga, C na nakuha natin, siya nga yung magiging current value ng y natin sa susunod na ating step o ating iteration. Okay? So, mas mahaba siya kumpara sa ating Euler, pero nga kasi mas mahaba lang kasi talaga yung ating modified Euler correction method. So, halimbawa dito sa ating calculator, niretype ko na siya. Then, mababasin nyo dito sa ating equation number 2, medyo tinanggal ko yung aking parenthesis na nandito. Kasi nga, babasin ninyo, masyado mahaba yung ating formula, baka mamaya hindi magkasya sa ating calculator, lalo't limited lang yung characters o yung text na pwede natin i-type sa ating calculator. So, hanggang kaya nyo i-simplify natin yung ating mga ilalagay na equation sa kanila. Okay, then after nyan, magpindot ko lahat yan. Pinitin ko na si calc, then initial value ni y, which is 1, then initial value ni x, which is C3 natin. So, nilalabas niya yung panibagong value mo ng y, which is nga 1.5172. Then, equate mo lang ulit. Ayan, same pa rin. Nag-update yung value ng x and y natin. Pamagitan ni b and a. So, update mo si c, 2.052. Then, equals mo lang ulit. Ayan, nag-update lang lagi. Ayan. So, wala kang kailangan gawin. Ang kailangan mo na tandaan is yung formula ng ating modified Euler method. Okay? Plus 1 para sa ating initial value problem, we have the fourth order ng Hikuta method. So dito, same pa rin naman ang gagawin natin dyan. Kaso nga lang dito, papasin nyo sobrang daming kailangan na formula na kailangan nyo i-type sa inyong calculators. So ano maging possible na problem nyo dito? Dahil nga limited lang yung characters na pwede mong i-type sa ating calculator, di natin masasagad itong ating equation o di natin matatype lahat. Halimbawa ito, di ba? May 4 na key. Then yung key na yan, kailangan pang i-add sila gamit yung formula natin, then saka mo lang pwedeng i-update yung y and i-update yung value ng x natin. So, mahaba-haba siya. So, nasa discard natin kung paano natin pwedeng gawin ito. Halimbawa, si A natin na to. Pwede ko siyang di na i-type, di ba? Pwede ko nang gawin na mano-mano ko siyang i-input kapag alam ko na yung value ko ng y natin. Pero kayo, kung kaya pagkasyahin, or kung di nga magkasya, wala tayong magagawa doon. Kundi kailangan natin mano-manuhin yung pagta-type or determine sa value ng y gamit si fourth order ng Higuta method natin. Kasi nga, ayan, mabasin nyo, equation 1, 2, 7 ang kailangan mo i-type dyan. So, kukulangin tayo ng space para i-type siya sa ating calculator. So, ayun lang yung ating calculator techniques para sa mga initial value problem natin. Maraming salamat.